want to send a very strong message sa buong bansa, sa lahat ng mga DPWH officials, na one strike policy dito. Tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Pampanga tinanggal sa pwesto dahil sa umano'y tangkang pangingikil. Kasi how will you distinguish colorum vehicles na nagpapabayad para magsakay at yung talagang nag-legitimate na nagka-carpooling? So, baka magamit ito at mauso para mangulorum na alam naman natin na ang colorum vehicle ay disadvantageous sa ating mga mananakay. Panukalang carpooling sa EDSA busway, hindi sinang-ayunan ng Department of Transportation. Apat na biktima ng magkakahiwalay na hold-up ng 6 na pulis Maynila dumulog sa Napolcom. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin pagka ganyan, ano? Senate President Vicente Soto III bukas na suportahan ang charter change matapos ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Posibleng maging malaking abala lang sa EDSA carousel kung papayagan ang carpooling o ang pagdaan sa busway ng mga pribadong sasakyan na may 10 pasahero. Kaya naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority at Department of Transportation na marami pang nararapat na maikonsidera bago ito payagan sa eksklusibong daanan ng mga bus. Ito ang balita ni Benedict Samson. Alam nyo, si Jem Torre kasi coming from the outside, marami siyang naiisip, marami siyang suggestions na dito naman sa amin, lahat yan, wini-welcome natin. Hindi lamang galing kay General Torre, kundi sa lahat naman ang nagsasuggest. Hindi isinasantabi ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga usapin o suhestyon para sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan partikular sa EDSA. Kamakailan, naglabas ng panukala si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na kung saan sinabi nito na sana ay payagan ng carpooling sa EDSA busway. Pero ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, marami pang dapat aralin ng ahensya bago ito ipatupad. Kabilang narito kung paano malalaman na maraming sakay ang isang sasakyan kung heavily tinted ito at kung paano rin malalaman kung kolorum ang isang sasakyan. Kasi how will you distinguish colorum vehicles na nagpapabayad para magsakay at yung talagang nag-legitimate na nagka-carpooling? So, baka magamit ito at mauso para mangulorum na alam naman natin na ang colorum vehicle ay disadvantageous sa ating mga mananakay. Sa kasalukuyan ay nasa higit 1 oras ang end-to-end na biyahe ng bus gamit ang EDSA busway. At maaari namang bumagal ito kung hahaluan pa ng mga pribadong sasakyan. So, paano pa kung libong sasakyan yung idadagdag mo dyan? Hahaba ang pila sa mga stations, makakabagal yung labas-masok ng mga sasakyan dito sa bus carousel ay makakaharang doon sa dire-diretsyong takbo ng mga buses na yun nga, alam naman natin na napaka-efficient in moving mas maraming tao. Samantala, ayon kay Department of Transportation Undersecretary Timothy Janbatan, hindi sang-ayon ng ahensya sa naturang suhestyon dahil taliwas anya ito sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang atin pong layunin ay to move people po, to move more people and not to move more cars. At ito pong busway natin, 50 katao po bawat bus, 300,000 na pasahero kada araw.
kailangan po nating panatilihin yung convenient at mabilis na travel time po para po sa napakaraming gumagamit itong ating busway. Sa mga naunang pahayag, sinabi naman ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, babagal ang takbo ng mga bus at makakaapekto ito sa hangarin ng pagkakalikha sa EDSA busway kung sasamahan pa ito ng private carpooling. Samantala, nagpahayag naman ng pagsuporta ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines patungkol sa pagtutol ng DOTR sa carpooling dahil nakadisenyo ang exclusive bus lane para sa mass transportation. Sinabi naman ni ALTODA President Melencio Boy Vargas na bakit kailangang guluhin pa gayong maayos naman ang kasalukuyang lagay ng EDSA bus carousel at mauulit lang ito sa dating buhol-buhol na traffic kung isasama pa ang mga pribadong sasakyan. Ang Lawyers for Commuter Safety naman, bukod sa dapat pag-aralan pang mabuti ang carpooling, kung kahirin nila na mapag-aralan ang paglalagay ng double-decker na bus sa EDSA carousel para sa mas maraming bilang ng pasaherong maisasakay. Samantala, ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na opinyon o suhestyon pa lamang ang nasabing carpooling sa EDSA busway. Bukas din ang palasyo para sa resulta ng gagawing pag-aaral ng MMDA at DOTR na siya namang magiging batayan ng pagdedesisyon ng Pangulo. Nakausap po mismo natin si MMDA Chair Don Artes patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismayado si Senate President Vicente Sotto III sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito tila imposible na anya ang pag-usad ng impeachment proceedings sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa senador, maiging palitan na lamang ang konstitusyon o magsagawa ng charter change kung ganito nakahirap magsagawa ng impeachment laban sa mga impeachable officer. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin pagkaganyan, ano? Suportado ni Senate President Vicente Tito Sotto III na amyendahan ng 1987 Constitution matapos isapinal ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay SP Sotto, bunsod ng mga patakarang idinagdag ng Korte Suprema para sa proseso ng impeachment, imposible nang mapatalsik sa pwesto ang mga opisyal ng gobyernong hindi ginagawa ang kanilang mga trabaho. Nagtataka rin ang senador sa unanimous decision ng Supreme Court Justices na aniya ay hindi man lang nabigyan ng paliwanag kung bakit ganoon ang naging hatol ng mga ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganon ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Nais makipagpulong ng Senate President kay House Speaker Faustino Boji III sa mga susunod na linggo tungkol sa maaaring dialogo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso patungkol sa ruling ng SC pagdating sa rules of impeachment. What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Paliwanag nito, hindi siya inisyal na pabor sa charter change o chacha. Ngunit kung ganito ang nangyayari, susuportahan niya ang mga udyok para amyendahan ang konstitusyon. Samantala, nilinaw naman ng senador na walang kinalaman ang kanyang posisyon sa impeachment sa sinumang government official na nadadawit dito. Walang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte. It's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court,
walang kinalaman yung aking punto dito. Paliwanag nito ang kanyang punto ay ang prinsipyo ng legislation na nasa kamay ng mga mambabatas at wala sa kapangyarihan ng mga hukom. Idinagdag kasi ng hukumat na dapat na ring isama ang due process sa buong proseso ng impeachment, pati speedy disposition of cases. Ayon kay Soto, ang pagdadagdag ng mga karagdagang patakaran sa batas ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention at hindi sa bisa ng ruling ng Supreme Court. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng isang House Assistant Majority Leader na susubukan ng Kamara na ihanay sa mga patakaran nito ang resolusyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit itinuturing ng ilang kongresistang tila sumobra ang Korte sa itinakdang kapangyarihan nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We will listen to what the Supreme Court says. We read the decision and the resolution, and we will try to harmonize what we have now and what we read in the resolution of the Supreme Court. Naninindigan si House Assistant Majority Leader at San Juan City Representative Bel Zamora na sumunod ang Kamara sa mga umiiral nitong panuntunan sa ligang batas at mga naunang desisyon ng Korte Suprema nang ihain ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, nagpahayag pa rin ng pagiging handa ang kongresista na sumunod sa pasya ng Supreme Court nang maglabas ng pinal na desisyong nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain sa Vice Presidente noong 19th Congress. Kasabay ng pagbibigay diin na hindi pa absuelto si VP Sara Duterte sa pananagutan at maaari pa rin itong sampahan ng reklamong impeachment. Nag-ugat ang reklamong impeachment sa umano'y maling paggamit ng pangalawang Pangulo sa daang milyong pisong halaga ng confidential funds nito. I'll start by saying that the resolution of the Supreme Court did not absolve the Vice President of any wrongdoing. In fact, in a paragraph there somewhere at the beginning of the resolution, the Supreme Court said that they underscored that the July 25, 2025 decision did not absolve the Vice President and that the grounds raised in the Articles of Impeachment may again be raised in future impeachment complaints. Giit pa nito, sa teknikalidad na kabatay ang desisyon ng Korte Suprema, partikular na ang paliwanag sa terminong session days. Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, hindi sumunod ang Kamara sa Article 11, Section 3.2 ng saligang batas na paglalagay sa order of business ng 3 endorsed complaints sa loob ng 10 session days. Kaya kahit ine-endorso ng mahigit sa 1/3 ng House members ang ika-4 na reklamong impeachment, bawal na ito sa ilalim ng 1-year bar rule ng saligang batas na paghahain ng iisang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Ayon sa Korte Suprema, sa initiation stage ng impeachment, katumbas ng isang session day ang isang calendar day na may sesyon ang Kamara, taliwas sa nakagawian ng House of Representatives. Giit pa ng Supreme Court, mahalaga ang pananagutan ng impeachable officials kaya dapat bigyan ng nararapat na prioridad at bigat ang proseso ng impeachment. And for the Supreme Court, ang sabi nila, a session day is when a day is a calendar day when there is a Congress session. Now, for members of Congress, for the House of Representatives, a session day is actually interpreted as one that starts and ends upon adjournment of the proceedings. Susubukan naman ng House of Representatives na ihanay ang kanilang patakaran sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment. Nababahala naman ang ilang kongresista sa inilabas na desisyon ng Supreme Court. Paniniwala nila may ginawang judicial overreach o paglampas sa kapangyarihan ang Korte Suprema sa pasya nito. The effect is to discipline the procedure that the Constitution left for Congress to decide. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment
from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. Ito nangyari ang desisyon ng Supreme Court, magiging refuge siya ng mga makakasuhan, ng impeachment sa mga susunod na panahon. Kaya kinakailangan i-tighten natin yung ating House rules based on sa decision. Pero sa dulo, that does not say na tayo ay basta pumapayag na lamang doon sa nangyaring judicial overreach. Kung pagbabalansihin ang mga interes dito, ay dapat na pinanaig yung interes ng mamamayan, karapatan at interes ng mamamayan to hold high officials accountable, in this case the Vice President. Kabilang sina Deputy Minority Leader Sendanya at Tinio sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte noong 19 Congress. Naghahanda na rin ang dalawa sa pag-endorso ng panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal nang pinaghandaan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment. Ayon mismo sa Vice Presidente, taong 2023 pa, kumuha na siya ng abogado para humawak sa mga isasampang reklamo laban sa kanya. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. Tuloy-tuloy rin anya ang pagpupulong nila kung paano haharapin ang mga panibagong impeachment complaint na balak isampa laban sa kanya. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapile sila ng kaso, impeachment man hindi. Magiging mabigat umano ang buwan ng Pebrero para sa mga Duterte ayon sa abogadong tumutulong sa International Criminal Court o ICC. Bukod sa nakatakdang confirmation of charges hearing sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan na rin ang pagkasampa ng panibagong impeachment complaint laban sa anak nito na si Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Dante Amento. Mabigat na buwan para sa kanila to, pero mas sa punto de vista ng mga biktima o kaya ng mga naagrabyado nila, finally. Inaasahan na may maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 6. Pagkatapos ng one-year bar sa impeachment case na isinumite ng Kamara sa Senado noong nakaraang taon. Pagdating naman ng February 23 ay ang nakatakdang confirmation of charges hearing ng ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Dito malalaman at magpapasya ang korte kung i-dismiss ang kaso o tuluyang lilitisin ang dating Pangulo. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for the ICC, isang mabigat na buwan sa mga Duterte ang Pebrero. Napapanahon lang. Hindi ko pa nga tinitingnan niya na February, kundi 2026 will be the time for them to come to terms with their crimes, for their transgressions against the Filipino people. Muli ring sinabi ni Conti na wala silang nakikitang hadlang sa ngayon para hindi matuloy ang confirmation of charges kay FPRRD. Samantala, inaasahan na maghahain ng impeachment complaint ang Makabayan Bloc laban kay VP Sara. Parehong ground ang kanilang isasampa tulad ng betrayal of public trust. Yung pa rin talagang confidential funds, yung pagwaldas nito, paglabag sa batas at mga guidelines on confidential funds.
Kaugnay naman ang issue na baguhin ang House rules sa impeachment proceedings, sinabi ni Makabayan Block lawmaker, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na wala siyang nakikitang dahilan na baguhin pa ang kanilang rules. Malinaw naman anya sa desisyon ng Korte na ang binago lang ay ang interpretasyon ng mga salitang session day at calendar day. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. I don't think may kailangang baguhin, no? Dahil ang binago lang ng latest decision na ito ay yung interpretasyon, no, ng mga termino. Specifically, I think the most concrete one there is how to interpret the word session days when it comes to impeachment. Kabilang sa nilinaw ng Korte sa kanilang desisyon ay optional ang pagpapadala sa House Committee on Justice ng reklamo kapag ang ginamit ay ang second mode of impeachment. Ito ang direktang paghahain ng verified complaint o resolution of impeachment ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito Ang Balita. I want to send a very strong message sa buong bansa, sa lahat ng mga DPWH officials na one-strike policy dito. Tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Pampanga tinanggal sa pwesto dahil sa umano'y tangkang pangingikil. Mas magiging mahigpit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabantay sa mga proyekto ng bawat ahensya ng pamahalaan sa gitna ng issue ng ghost at substandard na flood control projects. Nagbabala rin ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno na magbibigay ng maling ulat. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ipinag-uutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagmomonitor sa mga ahensya at kanilang mga proyekto kada 2 linggo para matiyak ang progreso nito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Tuwing ikalawang linggo ay kinakailangang mag-ulat ang bawat ahensya ng pamahalaan sa progreso ng kani-kanilang proyekto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang utos ng Pangulo sa naganap na pagpupulong sa Malacanang kanina kasama ang economic team. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya na pabilisin ang pagpagawa ng infrastructure projects lalo na ng mga silid-aralan. Nagbabala rin ang Pangulo sa mga opisyal na magbibigay ng maling report. Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliit ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Sa nakalipas, naging usapin ng ghost at substandard na flood control projects. Lumutang rin ang issue ng umay pagbibigay kay Pangulong Marcos ng maling map coordinates ng libu-libong flood control projects. Problema rin ngayon ng pamahalaan ng classroom shortage. Ayon kay Yusek Castro, posibleng humarap sa parusa mga opisyal na sadyang magbibigay ng maling ulat sa Pangulo. Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay sinadya? So, definitely, pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Ayon sa Malacanang, magbubuo ng isang mekanismo para sa mahigpit na monitoring ng mga proyekto ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na magkakaroon pa ng rigodon sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pahayag ng Malacanang kasunod ng pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta sa dumarami umanong bilang
ng acting secretaries na hindi pa dumadaan sa Commission on Appointments. Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong Rigo doon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Samantala, under review naman ang pamumuno ni Environment Secretary Rafael Lotilla matapos 3 beses nang ma-bypass ng Commission on Appointments. Deklara ng state of emergency ang pamahalaan ng Argentina sa rehiyon ng Patagonia matapos lamunin ng malalawak na wildfire ang libu-libong ektarya ng kagubatan. Pinakamalala ang sunog na sa lalawigan ng Chubut kung saan tinatayang mahigit 45,000 ektarya ng kagubatan ang nasunog mula pa noong kalagitnaan ng Enero. Patuloy ang pagsisikap ng daan-daang bumbero upang pigilan ang pag-abot ng apoy sa mga bahay, kabilang ang mga lugar malapit sa Los Alerces National Park. Ayon sa mga otoridad, bahagyang nakatulong ang panandaliang pagulan bagamat nananatiling banta ang sunog dahil sa matinding init at malalakas na hangin. Nagbanta ang Iran na agad nitong aatakihin ang mga base militar at aircraft carriers ng Estados Unidos sakaling magsagawa ng pag-atake ang Washington. Ayon sa isang Iranian military spokesman, may kakayahan ang Tehran na magsagawa ng instant at decisive response at saklaw ng kanilang missiles ang mga base ng US sa Gulf region. Ang pahayag ay kasunod ng babala ni US President Donald Trump na nauubos na ang oras ng Iran upang makipagkasundo, gayon din ng pagdedeklara ng European Union sa Revolutionary Guard Corps bilang terrorist organization. Nananawagan ng United Nations sa magkabilang panig na ipagpatuloy ang negosasyon upang maiwasan ang isang krisis na maaaring magdulot ng kaguluhan at matinding epekto sa buong rehiyon. We have condemned vehemently the horrible repression that took place in Iran. We see with concern the discussions that are taking place, and we believe that it's important that there is a dialogue allowing for an agreement in relation namely to the nuclear question, and that we can avoid a crisis that could have devastating consequences in the region. Nakatakda sa February 3, 2026, araw ng Martes, ang muling pagbukas sa ethics case laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Nasa ilalim ng 60-day suspension si Barzaga mula December 1, 2025 dahil sa unethical behavior. Subalit hinihiling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na palawigin ang suspensyon dahil sa umunoy patuloy na hindi akmang asal ng kapwa kongresista. Ayon kay House Ethics and Privileges Committee Chairperson at 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos, na ipadala na ng personal at tinanggap ng opisina ni Barzaga ang abiso ng pagdinig. Umaasa rin ito sa pagdalo at paipagtulungan ng bagitong kongresista. Ngunit bago ito, ipinahayag na ni Barzaga sa kanyang social media page na hindi ito tutugon sa patawag ng ethics panel. Simula sa linggo, February 1, ay ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority at Quezon City Local Government Unit ang traffic rerouting scheme para sa gagawing partial lane closure sa north at southbound sa bahagi ng North Avenue. Ito ay upang bigyan daan ang ilalagay na tower support na bahagi ng MRT-7. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, pagtutulungan namin ito ng Quezon City LGU, magde-deploy kami. Pero ni-require namin yung contractor to deploy marshals din para magtulong-tulong. So, more on assistance kami ng LGU. Pero yung talagang
manpower should come from the contractor. Magde-deploy ng mga traffic enforcer ang Metropolitan Manila Development Authority at Quezon City Local Government Unit para umasiste sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa bahagi ng EDSA North Avenue. Bunsod ito ng gagawing konstruksyon ng tower support at girder installation sa MRT Line 7. At para masiguro na magagabayan ng mga motorista sa mga itatalagang alternatibong ruta, inatasan ng MMDA ang kontraktor ng MRT 7 na maglagay ng mga kaukulang signages. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, base sa inanunsyo ng kontraktor ng MRT 7, magsisimula ito sa February 1 na tatagal hanggang sa May 19, 2026. Sa paglalagay ng tower support, tig-2 linya ng EDSA North at southbound sa North Avenue ang ookupahin. Ang malaki ang epekto dito ay yung 2 lanes na isasara permanently for 24/7 from February 1 hanggang second week of May. Yan po yung talagang magkakaroon ng mabigat na epekto sa daloy ng traffic. Matapos namang maikabit ang suporta, tsaka naman itataas ang girder o ang istruktura na magiging daanan ng tren. Kapag sinimula ng ikabit ang mga girder na ito doon sa itaas, magpapatupad naman ng full lane closure ang mga otoridad sa bahaging ito ng EDSA North Avenue upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Ito pong gagawin nating partial lane closure sa EDSA ay kinakailangan po unang-una para po sa safety. Napakalaki po ng mga steel girder at napakabigat ng mga steel girder po, halos 50 tons ang atin pong kailangan i-lift at i-install across EDSA at kinakailangan pong siguraduhin natin na ligtas po ang ating mga commuters, ang ating pong mga users ng EDSA. Alinsunod sa Traffic Management Plan, isasara ang northbound ng North Avenue ng February 1 to 21, February 27 to March 10 at April 29 to May 8. Ang southbound naman ng EDSA North Avenue ay sarado ng February 22 to 26, March 11 to 23 at May 9 to 18 ng kaparehong oras. Sa panahon ng mga road closure, maglalagay din ng safer lane ang mga otoridad. Dagdag pa ng MMDA Chairman, prioridad din nila na mabigyan ng daanan ang mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel. From time to time, pag dumadating yung bus, ay ititigil siguro natin yung traffic doon para makalabas yung bus at makapasok uli. The same doon sa kabilang side. So, yan po yung situation ng karsada ngayon at yung magiging epekto nga po ay 2 lanes yung permanently mako-close both direction from February to May. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Susunod sa ito ang balita. 4 na biktima ng magkakahiwalay na hold-up ng 6 na pulis Maynila dumulog sa Napolcom. Tinanggal sa posisyon ang 3 Department of Public Works and Highways o DPWH officials ng District 2 ng Pampanga dahil sa umunoy tangkang pangingikil. Kasunod ito ng muling pag-inspeksyon ng ahensya sa gumuhong flood control dike sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Ito ang balita ni Jed Neresina. I want to send a very strong message sa buong bansa, sa lahat ng mga DPWH officials na one strike policy dito. Pagka may nag-report, tanggal sila, relief sila, imbestigahan sila. Kapag napatunayan yan na talagang may ginagawa silang kalokohan, hindi lang sila tanggal, kakasuhan sila. Nasampulan ng one strike policy ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang 3 opisyal ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office. Ito'y matapos makatanggap ng report kaugnay ng umano'y paghingi ng kickbacks o komisyon mula sa mga proyekto. Ayon sa kalihim, kahit pa may mga nauna ng nasampulan, may ilan pa rin silang nadidiskubreng gumagawa ng anomalya. Nakakuha tayo ng report a few days ago na merong mga tao na DPWH officials sa District 2, hindi dito, sa District 2 District Engineering Office na
nangingikil at humihingi ng porsyento up to 8% sa mga kontrata ng DPWH. Si Ranilo Magtoto, Chief ng Maintenance, District 2. Arnold Domingo, Engineer 3, Construction Section, District 2. At si Jefferson Ginto, Engineer 3, Construction Section, District 2. I'm announcing today that effective now, they are relieved and suspended. Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Secretary Dizon ang full-blown investigation upang tukuyin kung may katotohanan ang natanggap niyang report na humihingi ng porsyento sa mga proyekto ng District 2 ng Pampanga ang mga nabanggit na opisyal. Samantala, pag-aaralan na ng DPWH katulong ang lokal na pamahalaan ng Barangay Kandating Arayat, Pampanga ang posibleng permanenteng paglikas o relokasyon ng mga residenteng nakatira malapit sa gumuhong dike nitong nakaraang linggo. Ayon kay Secretary Dizon, pinakukuha na nila sa LGU ang bilang ng mga bahay o pamilya na maaari pang maapektuhan lalo pat hindi natiyak ang seguridad sa lugar. Nagre-request tayo ng inventaryo kay Mayor para alamin natin ilan ba ang posibleng affected na households dito. Na titignan natin yung pwesto ng dating dike and bibilangin natin, Mayor, yung mga... And magdidesisyon tayo dito na baka kailangan natin mag-declare muna ng danger zone. No, dahil sa nakita natin last week. And then, baka kailangan nating mag-forced evacuation dito. Dagdag ng kalihim, pag-aaralan din ng ahensya ang tamang distansya nang idedeklarang no-build zone sa lugar. Kasi kung nangyari ito na hindi pa masyadong malakas ang ulan, ano pang mangyayari dito kapag bumuhos na ang ulan in 4 months, 5 months? So kailangan unahan na natin yon. So nag-usap na kami ni Mayor, kukunin natin yung datos, kailangan natin kausapin yung ating mga kababayan dito. Kasi yung safety muna nila ang concern natin dito. No, yun muna. Dito yung bahagi ng flood control dike sa Barangay Kandating Arayat, Pampanga na gumuho nitong nakaraang linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan at DPWH, higit 20 kabahayan na nakatayo rito ang nasira dahil sa pagguho ng bahaging ito ng dike. Para kay Mercy Lagman Mesa, na residente sa nasabing barangay, nangangamba sila na magtutuloy-tuloy ang pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Kaya't masakit man na umalis sa tirahan niya ng 7 taon, ay mapipilitan siyang sumunod lalo na't kaligtasan at buhay nila ang nakasalalay rito. Nung pong ganyan na pong nangyari, siyempre nakakatakot po. Emotion, yung mga bata, siyempre iniisip po namin. Wala po akong choice, kundi siyempre susundin ko po yung para safe yung mga anak ko. Bahala na po kung siguro, di naman po kami pababayaan ng Diyos kung saan kami mapupunta po. Ayon kay Secretary Dizon, ni-repair na ang nasabing dike nitong nakaraang taon. Ngunit wala pang ilang buwan ay nasira na naman itong muli. At kasunod ng muling pagguho ng bahagi ng nasabing dike, ibinahagi ni Secretary Dizon na sumulat aniya ang contractor ng nasabing proyekto. Ayon aniya sa Edmarie Construction and Trading, aayusin nila lahat ng ito nang walang gastos ang pamahalaan. Ngunit ayon kay Secretary Vince, kailangan munang mapag-aralang mabuti kung ano ang dapat gawing pag-ayos sa nasabing dike. Open tayo dun sa offer ng kontratista kasi walang cost to government yon, pero anong klaseng pag-aayos ang gagawin? So kailangan muna check natin yung datos, ipa-check natin sa ating mga experts, and then dun tayo magsasabi ano ba ang gagawin natin dito sa current na ginawa dito. Tiniyak naman ng DPWH na magsasagawa sila ng investigasyon upang tiyaking may mananagot sa nangyaring pagguho ng flood control projects na nagdulot ng perwisyo at panganib sa mga residente. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuha na ng kanilang mga kaanak ang siyam sa 11 bangkay na na-recover mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Isabela, Basilan. Ayon sa Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office,
4 dito ay ibinayahin na papuntang Sulu, habang ang 5 naman ay dinala na sa magkakaibang destinasyon sa pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard. 2 pa sa mga biktima ng sea accident ay nananatili sa poder ng PDRRMO. 2 pang bangkay ang natagpuan sa may dagat sa Basilan sa may Pilas Island ayon kay Mayor Arsina Kahingnano. Sa video na ibinahagi ng alkalde, makikita ang 2 bangkay na na-recover na pinagtutulungan na buhatin at isakay sa bangka ng LGU, Bantay Dagat, Search and Rescue Team, PNP at Coast Guard ng Pilas at maging ang pamilya ng mga nawawalang pasahero. Hinala ng mga otoridad, maaaring inanod na sa ibang lugar ang mga labi na may kalayuan sa Balok-Balok Island kung saan sinasabing lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 noong January 26. Magiging mapanganib para sa United Kingdom kung gagawa ito ng hakbang para mapalawak ang trade relations nito sa China. Ito ang matinding babala ni US President Donald Trump kasunod ng pagbisita ni British Prime Minister Keir Starmer sa Beijing para mas mapalakas ang relasyon ng 2 bansa at paigtingin ang kooperasyong pang-ekonomiya nito. Ito ang balita ni May Viandog. What do you think about the UK getting into business with China? Keir Starmer was in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Ito ang naging reaksyon ni US President Donald Trump matapos tanungin tungkol sa mga kasunduang inihayag ng United Kingdom at China kasunod ng pulong ni Prime Minister Keir Starmer at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Trump, mapanganib umano para sa mga kaalyado ng Estados Unidos ang mas malalim na pakikipagkalakalan sa Beijing. Sa kabila ng babala ng US President, iginiit naman ni Prime Minister Starmer na maganda at matibay ang relasyon ng UK at China. Sa kanyang 3 araw na pagbisita sa Beijing, layo ng British leader na palakasin ang negosyo, pamumuhunan at kooperasyon ng UK sa iba't ibang sektor. And yesterday we warmly engaged and made some real progress actually because the UK has got a huge amount to offer and I was able to set that out. And as a result of our engagement, we've halved the tariffs on whiskey and also got visa-free travel to China for Brits. So really important access, symbolic of what we're doing with the relationship. Ilan sa mga konkretong bunga ng pagbisita ni Starmer ang visa-free travel para sa mga Briton, pagbaba ng taripa sa whiskey, at isang £10.9 billion na pamumuhunan ng AstraZeneca para magtayo ng manufacturing facilities sa China. Inanunsyo rin ang mas pinalawak na kooperasyon laban sa organized crime at illegal immigration. I fundamentally believe that the more we engage, the more we exchange, the more we take advantage of the opening of access to opportunities, business, art and culture and so many others, then that is the way that we build the mutual trust and respect that is so important. Samantala, patuloy din ang pagbabanta ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito na magpapataw ng taripa sa mga bansang masyadong nagiging malapit sa Beijing. Ayon sa datos ng UK Department for Business and Trade, nananatiling pinakamalaking trading partner ng Britain ang Estados Unidos noong 2025, habang ika-4 naman ang China. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinuturing ng World Health Organization na low risk o mababang panganib ang pagkalat ng Nipah virus sa labas ng India. Ayon sa WHO, may kakayahan ng India na mapigilan ang pagkalat ng virus at wala pang ebidensya ng mas pinalawak na human-to-human transmission nito. Bagamat hinigpitan ng ilang bansa sa Asia ang airport screening, hindi inirekomenda ng WHO ang pagpapatupad ng travel o trade restrictions. Gayunman, patuloy na nakabantay ang mga eksperto sa sitwasyon sa India dahil sa mataas na fatality rate ng mga nagkakasakit dulot ng Nipah virus. Inanunsyo ni US President Donald Trump
na iniutos na niyang muling buksan ang commercial airspace sa Venezuela ngayong Huwebes, halos 4 na linggo matapos ang military operation na nagpatalsik kay Nicolas Maduro. Sinabi ni Trump sa isang cabinet meeting sa White House na nakausap niya ang acting president ng Venezuela na si Delcy Rodriguez at ipinaalam ang planong pagbubukas ng airspace. Ayon sa ulat, ginawa ni Trump ang hakbang para ligtas na makalipad ang mga commercial airplane sa Venezuela at makabiyahe ang maraming Amerikano sa bansa. Plano ring muling magbukas ng direct flight ng ilang airlines tulad ng American Airlines patungong Venezuela habang isinasagawa ang mga kinakailangang security at regulatory checks bago ito tuluyang maipatupad. And I just spoke to the president of Venezuela, informed her that we're going to be opening up all commercial airspace over Venezuela. American citizens will be very shortly able to go to Venezuela, and they'll be safe there. They'll be safe. It's under very strong control, and the people of formerly of Venezuela, some want to go back, and some want to go back to visit, and they're going to be able to do that. Nagtungo ngayong hapon sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 4 na biktima ng pang-hold up ng 6 na pulis Maynila. Ikinuwento ng mga ito ang sinapit nila sa kamay ng mga pulis na hold-upper. Isa sa kanila ang bumibili lamang umano ng bigas ng hold-upin ng grupo at tinangay pati ang mismong pambili niya ng bigas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Tinutukan nila ako ng baril sa mukha, pinadapa, nagpakilala mga pulis, at tinalian yung mga kamay ko, at kinasahan ng baril nila sa ulo. Ganito umano ang sinapit ng isa sa mga biktima ng 6 na pulis Malate na nahuling ng hold up noong Martes. Sabi ng biktima habang nakadapa, tinapakan ang kanyang likod at ulo, nahiwa din ng malalim ang kamay nito. Aniya kinaibigan siya ng 2 babaeng kasabwat ng mga pulis bago siya tuluyang hinold up. Nalaman kasi nilang may dala siyang malaking halaga ng pera at may 2 iPhone. Panalangin ko lang na sana itong mga pulis na to huwag na makalaya para wala na silang mabiktima pa. Baka kung makakalaya sila, makakalusot sila sa kaso na to, marami pa rin silang mabiktima o may buhay pa silang masayang. Ang pangalawang biktima tinutukan din ng baril at inagawan ng cellphone. Ang pangatlo sa mga biktima nakatayo lamang at kinaladkad ng mga pulis sa isang barangay hall. Tinawagan ng ina at binantaang ikukulong ang kanilang ina kapag hindi nakapagbigay ng 50,000 piso. Aniya nangutang lang ang kanyang mga anak para pakawalan siya dahil wala naman silang pera. Dumating po yung 4 na pulis. Kinaladkad po ako pa sakay sa motor nila. Tapos dinala po nila ako sa isang barangay hall po yun eh. Tapos tinawagan nila yung anak ko, humingi sila ng 50K. Kasi daw po kung hindi magbibigay yung mga anak ko ng 50K, ikukulong daw po nila ako. Tapos po yung mga alahas ko po, kinuha nila. Yung 4 na singsing ko, isang hikaw, isang kwintas, kinuha po nila. Ang pang-4 na biktima, bumili lang umano ng bigas nang kinuha ang cellphone at perang pambili ng bigas. Pinilit din siyang buksan ang kanyang GCash na walang laman. Saktong minamanmanan na pala sila ng mga pulis Makati kaya nahuli ang mga sospek. Sabi ng NAPOLCOM, may iba pang biktima ang mga sospek na pulis, gaya ng pagtatanim ng droga sa isang biktima. Napag-alaman na nag-ooperate ang mga ito sa Makati, Pasay at Maynila. Itinuturing ng NAPOLCOM na sindikato ang galaw ng grupo ng mga pulis na ito, kaya pabibilisin nila ang pagdinig sa kaso para matanggal agad sa serbisyo. Pero ito, multiple complainants, gumagamit ng baril, may CCTV, yan pa pag-uusapan natin dito. These policemen are up for dismissal. So bilisan nyo, yung proceedings in our legal affairs service, papaspasan din. Hindi dapat pamarisan itong mga pulis na ito. Ang mga pulis natin ay maayos, magiging, pero namamarkahan, nasisira ang reputasyon ng ating kapulisan dahil sa iilan ng bugok ng mga klaseng pulis na ito. So itong mga magnanakaw ng pulis na ito ay di-dismiss ng National Police Committee.
Mahaharap ang 6 na pulis sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming a police officer na dismissal from service ang pinakamataas na parusa. Panawagan ng NAPOLCOM sa ating mga kababayan na posibleng biktima rin ng grupo. Huwag matakot na dumulog sa kanilang tanggapan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na hindi lehitimong bumbero o fire volunteers ang mga individual na nakitang kumukuha ng mga grocery item sa nasunog na superstore sa Quezon City, kundi mga tinaguriang kolorum. Ayon sa BFP, nagkunwari lamang ang mga ito na responders sa pamamagitan ng pagsusuot ng personal protective equipment at hindi kabilang sa anumang rehistradong volunteer group. Iginiit ng BFP na hindi nila kukonsitihin ang anumang maling gawain at sisiyasatin din kung may sinumang personnel na posibleng sangkot sa nangyaring insidente. Samantala, tinatayang umaabot na sa 500 million pesos ang pinsala ng sunog kamakalawa habang nananatiling hindi patukoy ang sanhi ng insidente. Mga kasangbahay, alam nyo bang halos 4 na bilyong tao sa buong mundo ang apektado ng iba't ibang mga sakit sa bibig? Kabilang dito ang oral cancer na pang-13 sa mga most common cancer sa buong mundo. Alamin natin kung paano ito maiiwasan. Ito ang balita ni Beth Lamodo. Anything, mga bukol na nangyayari na tumutubo sa bibig natin, buwan sa labi, dila, ngipin, gilagid, pisngi ng bibig, hanggang pwedeng umabot hanggang may tonsil yan. May napapansin ba kayong mga pagbabago sa inyong bibig, kagaya ng white patches, o di kaya'y matinding pagbaho ng hininga na hindi maalis-alis, o singaw at bukol na hindi gumagaling? Huwag itong baliwalain dahil maaring ito ay senyales ng oral cancer. Ayon kay Dr. Arsenio Cabungcal, lubhang naaapektuhan ng oral cancer ang pagsasalita, pagkain, paglunok, at iba pang function ng bibig, kaya mas maiging ito ay maiwasan. Dapat iwasan ang mga bagay na posibleng maging sanhi ng pagkakaroon ng sakit na ito. Ano ba yung mga risk factors na to? Siyempre, yung pinaka-famous na risk factor yung paninigarilyo. Smoking. Number 1. Number 1 yan. At saka lalo na sa probinsya, lalo na yung inverted smoking. Yung apoy nasa loob. Yung mga nagkanganga doon. Yes, isa yan. Pinakamataas ang risk yan. Rates of oral cancers pag nagkanganga. Mas actually may evolving risk factor din, like HPV. It's a viral infection, di ba? Alam natin sa cancer ng cervix. Yeah. Nakaka-cause ng cancer ng HPV. Nade-realize natin, meron din para sa oral cancers na dahilan HPV. Bukod sa paninigarilyo at impeksyon, nakapagpapataas din ng panganib na magkaroon ng cancer ang pagkain ng processed meat. Alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa oral cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, February 1, alas 9 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, may mga nagtatanong, kailan daw ba mas magandang bumili ng sapatos? Sa umaga o sa hapon? Pamahiin lang ba na sa hapon lang daw mas okay bumili ng sapatos? Alamin natin. Hindi ito basta sabi-sabi lang. May scientific explanation talaga dito. Sa umaga, pagkagising natin, mas maliit talaga ang ating mga paa. Bakit? Kasi buong gabi tayong nakahiga,
bumababa ang fluid sa katawan. Habang tumatagal ang araw, naglalakad ka, nakatayo, gumagalaw, unti-unting namamaga ng kaunti ang paa. Ayon sa science, normal na lumalaki ng kaunti ang paa sa hapon o gabi dahil sa gravity at blood circulation. Kaya kapag sa umaga ka bumili ng sapatos, pwedeng sakto siya ngayon, pero masikip na pagdating ng hapon. Kaya ang advice ng mga experts, bumili ng sapatos sa hapon o early evening o siguraduhin may kaunting allowance ang sukat, lalo na kung pang matagalan, pang trabaho o pang lakad. Kaya ang sagot sa tanong, meron palang science sa likod kung bakit mas magandang bumili ng sapatos sa hapon. Kasi minsan, yung sinasabi nating sabi-sabi ng mga matatanda, meron palang paliwanag ang siyensya tungkol doon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausing araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Virginia Mendoza, Infante Brian, Edwin Pingas. Ngayon din po kay Mario Gamba, Leonie Garcia at Virginia Urieta. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 21 at 21 na nagsasabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.